Ngayong araw nga ay maglalagay na ng skim coat sa third floor, aayusin yung CR, tapos magge-general cleaning na sila. Grabe, sa ilang buwan, pormadong-pormado na nga tong bahay natin, na kahit nga ganito lang ay pwede na talaga tong tirhan. Pero syempre, hindi naman tayo papayag na hindi to matatapos. Okay lang pa unti-unti, basta umuusad tayo. Halos isang buwan na nga din tong mga naglalagay ng skim coat at nagpe-prepare para sa pintura natin. Siguro nga sa mga videos na ina-upload natin, parang sobrang bilis lang at sobrang dali, kasi dugtong-dugtong na yung mga videos natin. At meron din talagang mga time na hindi kami nakakapag-video kung ano yung ginagawa o mga update dito sa bahay na pinapagawa natin. Dito nga din sa taas ay tapos na nilang kaveran yung railings natin. Tingnan nyo naman kung gaano yan kakapal, lo. Sure na talaga yan na hindi tayo maaksidente sa third floor natin. At sinisimula na nga nila itong batakan para preparation na din sa pintura. At sa wakas nga din ang CR dito sa third floor ay nalagyan na din ng pintuan. Sa ilang minuto nga na pagtatambay namin dito ay nalagyan din nila agad yung door jamb. Ito nga pala yung nilalagay nila na parang net, para nga daw mas kumapit yung mga nilalagay nila dito. Hindi ko na natanong yung process, pero yan da talaga yung nilalagay para mas kumapit yun. Medyo maalikabok nga dito sa buong bahay natin ngayon, kasi nagsisimula na din silang magbakbak ng mga exist na semento dito sa sahig. Hindi din siya basta-basta at nakakapagod din tignan, kasi mano-mano talaga yung ginagawa nila. Ito nga pala yung mga semento na tumutulo nung nagko-construct sila para sa mga wall natin, at yung iba din ay existing na sa abandoned building na nabili natin. Pati nga din dito sa mga kwarto sa bahay natin ay nag-clearing na din sila, o si Normie na daw kukuha ng mga binakbak nila para may ambag daw siya. Halos 2 araw din nila itong ginawa, ang pagbakbak sa sahig ng mga kailangan bakbakin. Aside pa doon sa second floor natin, yung mga space sa roof deck at sa semento ay pinambunan din natin ng semento para solid na solid talaga siya. Dito nga makikita natin si Sir na careful talaga siya, since nagsisimula na mag-clearing sa sahig at baka may mahulog daw siya. Medyo pending nga ang paglagay ng final na pintura dito sa likod, since hindi pa tayo nakapag-provide ng pintura dahil fina-finalize pa namin yung color na gagamitin. Kasi nga kahit nakapunta na kami doon sa bilihan nung nakaraang araw ay parang nakakalito pa rin. Huy! At nung sumunod na araw nga, dahil pumunta yung magkakabit ng kahoy dito sa hagdanan natin at nasabi na kulang daw sa size yung hagdanan natin, kaya pinadagdagan na. May damage nga din dito sa banda ng main door natin dahil sa pagkabit ng door jamb. Syempre kailangan naman talaga i-fit siya, at for some reason nabakbak dito sa gilid nang hindi sinasadya. Grabe, isipin nyo yun, tapos na yung preparation para sa final na pintura, tapos ito pa yung nangyari. Pero buti na lang talaga, nagawan din ng paraan ng sumunod na araw. Tinapakan ulit ng semento. Pero ganun naman talaga, diba, sa papagawa ng bahay, marami naman talaga tayo ma-encounter na mga problema. Pero at least dito ay nagagawan din ng paraan yung mga problema na dumadating. Medyo trabahoso na nga lang, pero hindi tayo susuko. Kasi isa lang tong tinik na malalagpasan din natin. Wag na lang talaga natin isipin yung another expense sa pag-ayos dito, basta maging maayos lang siyang tignan at maging maganda.